Buksan natin ang tanong, paano lalabanan ng PDP laban si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ang kalaban nila ay hindi tao, kundi isang malaking pader? Ano ang pader na ito? Panoorin mo hanggang dulo, kaibigan, at malalaman natin ang isang sagot na hindi natin inaakala. Sa isang kasaysayang puno ng politika at pakikibaka, ang PDP laban ay nahahati sa dalawang puwersa. Pero bago tayo tuluyang sumabak sa isyong ito, isipin mo, paano kung ang mismong partido na nagsusulong ng pagbabago noon ay naliligaw ng landas ngayon? Pero teka, hindi ba dapat sila ang tagapagtaguyod ng hustisya? Ang malaking problema ngayon ng PDP laban ay tila hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa totoo lang, hindi rin naman si Vice President Sara Duterte ang tunay nilang tinutulungan. Ang pinakamalaking balakid, ito ang malaking pader, ang batas. Ang parehong pader na kanilang sinumpang susuportahan ay ngayon ay humahadlang sa kanilang mga plano. Pero bakit at paano nangyari ito? Ang hidwaan sa PDP laban ay hindi lihim. Ang isang panig na pinangungunuhan ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel at Manny Pacquiao ay lantarang tumutuligsa sa mga galaw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanilang mga salita ay malinaw. Ang reckless na aksyon ng kabilang panig ay salungat sa prinsipyo ng partido. Kung hindi mo pa rin napapansin, ang mismong PDP laban ay hati at ito'y nagiging malinaw na tila isang bangkang lumulubog habang pinagtatalunan kung sino ang kapitan. Ngunit ito pa lang ang simula. Ating pagpatuloy, ang kampo ni Duterte ay nananawagan para sa isang people power rally sa EDSA Shrine. Ang tanong, ano ba talaga ang layunin nito? Depensa sa BP? O pag-alsa laban kay PBBM? O simpleng ingay upang magmukhang may ginagawa? Pero teka, ang mismong konsepto ng people power ay nakaugat sa tunay na damdamin ng masa, hindi sa personal na interes. Subalit bakit nila ang masa ay hindi nagpapakita ng suporta? Simple lang ang sagot, ang mga Pilipino ay pagod na sa politika ng kaguluhan. Ang panawagang ito ay nakikita ng marami bilang isang self-serving na hakbang na hindi tunay na sumasalamin sa kanilang prinsipyo. Habang si PBBM ay nananatili sa anino ng konstitusyon, ang kampo ni VP Sara at ng PDP laban ay tila kumakapit sa manipis na hibla ng emosyonal na panawagan. Ang batas na dapat nilang kalasag ay ngayon nagiging kanilang kalaban. Ang resulta, walang malinaw na estratehiya kung paano babanggain ang pader na ito. Pero paano nila malalampasan ang batas kung ang kalaban nila ay ang mismong pundasyon nito? Ang kanilang desperasyon ay nagbubunga ng kawalang direksyon. Sa kabila ng malakas na retorika, hindi nila maikakaila na ang kanilang mga hakbang ay tila mga patibong na sila rin ang nahuhulog. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ang sagot ay malinaw, ngunit mahirap tanggapin. Hindi si PBBM ang kanilang kalaban, kundi ang kanilang sariling pagkakawatak-watak at kakulangan sa konkretong plano. Kung ipipilit nila ang isang people power na walang puso at batayan, ang tunay na magtatagumpay ay hindi ang kanilang kampo, kundi ang sistemang kanilang binabatikos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 12 verse 25. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, ang bawat kaharian na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak,
at ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ang sitwasyong kinakaharap ng PDP Laban ay maaring maiuugnay sa mga salita ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagkakabahabahagi. Ang anumang grupo o organisasyon na nahahati ay humaharap sa tiyak na pagbagsak. Ang kanilang pagkakawatak-watak ay nagpapakita ng kakulangan ng iisang direksyon at layunin na nagiging hadlang sa kanilang kakayahang magtagumpay. Sa konteksto ng politika, mahalagang tandaan na ang tunay na liderato ay hindi nakabatay sa pansariling interes, kundi sa kapakanan ng nakararami. Ang pagkakaisa ay hindi lamang kinakailangan para sa tagumpay, kundi para rin sa pagtitiyak na ang bawat hakbang ay makatarungan at nakatuon sa ikabubuti ng sambayanan. Ang hamon sa PDP Laban at sa sinumang nahaharap sa pagkakabahabahagi ay muling hanapin ang kanilang pundasyon at muling pag-isipan kung para saan at para kanino ang kanilang mga ginagawa. Kung patuloy nilang iiwasan ang pakikinig sa boses ng bayan at ng batas, maaari nilang makita ang kanilang sarili sa pagbuho ng kanilang sariling itinayong sistema. Tanong para sa pagmumuni-muni, sa iyong buhay, mayroon bang bahagi na nahahati at nangangailangan ng pagkakaisa? Ano ang magagawa mo upang maibalik ang direksyon sa tamang landas? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos na nasa langit, Diyos ng katarungan at kapayapaan, lumalapit kami sa iyo na may dalangin para sa aming bansa at sa mga lider na nagtutunggali sa hamon ng pagkakabahabahagi. Naway gabayan mo ang bawat isa sa kanilang mga desisyon upang hindi pansariling interes ang manaig, kundi ang kapakanan ng buong bayan. O aming Panginoong Diyos, alam namin na ang kaharian na nahahati ay hindi mananatili. Kaya't hinihiling namin na pagkalooban mo ang mga nahahati ng kaalaman at lakas upang muling magkaisa sa ilalim ng iyong katotohanan at liwanag. Hipuin mo ang kanilang mga puso upang piliin ang tamang landas, ang landas ng batas, katarungan at tunay na pagmamalasakit sa bayan. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng politika, o aming Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang katotohanan. Tulungan niyo po kaming maging mga mamamayang mapagmasid at mapanuri upang hindi kami malinlang ng mga maling panawagan o mapandinlang na salita. O aming Panginoong Diyos, ikaw ang aming sandigan. Naway ang iyong kalooban ang mangibabaw sa aming bansa at ang bawat pagkilos ng aming mga lider ay magdala ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa para sa lahat ng Pilipino. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isamo't hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.